magmula po dyan sa program natin na yan, makikita niyo po yung progression. Okay? So, hindi po tayo, yung mga topic po na nandyan, ay inayos na po yan ni Pastor Mark. Ngayon po, nakatutuwang isipin na we are so blessed kasi kanina kausap ko po si Pastor Jun Montano. Gabi-gabi daw po si Pastor Mark at si Bishop Oriel ay laging magkausap. Okay? So, ibig kong sabihin, nilalatagan po tayo ng direksyon ni Pastor Mark sa pamamagitan po ni Bishop Oriel. So, direkta po tayo. Pwede ba natin palakpakan ng ating Panginoon? Alam niyo, natutuwa din po ako nung naikwento sa aking personal ngayon ni Pastor June. So, sabi ko, Lord, mapalad kami. No? At mapalad din tayo sapagkat marami pong nananalangin din sa atin habang ginagawa po natin ito. Now, tulad po nung nabanggit ko kanina, hindi po natin pwedeng gawin ang prayer of three kung tayo po ay walang cell group. Kasi po ang prayer of three ay hindi po ito pangparami ng member. Kaya lang po, sa aking karanasan, at sa karanasan din po ng ilang mga kakilala at kaibigan, ginamit po nila ang prayer of three para dumami ang member ng simbahan. Okay? Ngayon po, ito yung, anong tawag dito, present condition o yung present na kalagayan natin. Na kapag start po ang ilan sa atin ng mga cell group, hindi ko ho na, may mga listahan na ako ng mga nagse-cell group po sa atin, kaya lang hindi ko pa masabi kung nasa 90% na ba ng mga pastor natin o 100% nag-submit na. May mga hindi pa ho ba nagsasubmit ng kanilang cell group? Okay, meron. So, lumalabas na parang nasa 95%. Pero ang meron ng cell group. Okay? Doon sa kanilang sarili-sarili. Opo, sa bawat churches po natin. Kasi mga kapatid, mahihirapan po tayo na magpatuloy sa self-coaching po natin kung wala po tayong cell group. Kaya nga po ang ating suggestion ay at least 3. Okay po yan? At least 3 makapagsimula na po tayo. Kaya nga kanina, natutuwa ho tayo, ang dami talagang nag-submit sa atin, no? Kaya nga lang, may nagtanong din sa akin, Pastor, ano po, nagse-cell group na po kami. Ngayon, meron po akong 2 set ng aking cell group. Meron naman akong 3 set ng aking cell group. Meron na akong 14. Ano po ang gagawin namin? Now, dito po sa sunod-sunod na pag-uusap po natin, every Thursday, pag-uusapan po natin yung progression para magmula dun sa pagsisimula, magkakaroon tayo ng matibay na cell group. Okay? Yung pag-a-apply. So, yung ano ang pagkakaiba nito doon sa 11 o'clock to 12 o'clock po natin. Yung 11 to 12, yun po ay personal experience po natin. Na hindi lang po tayo nag-uutos na mag-cell group, yung mga church po natin, kundi tayo mismo, masasabi natin, may cell group ako. Okay? So, napag-uusapan po natin yun. At nasa mentoring po tayo. Okay? Ngayon, sa paraan po ng pag-uusap ng prayer of three, ito po dapat ay nasa konteksto ng tinatawag nating group. Okay? Group context. Okay? Kasi merong ilan na magmula sa church, nag-usap-usap po sila, o sige, para magkaroon tayo ng cell group ngayon, o dumagdag yung church natin, nagtipon-tipon po yung 3 tao, at yung 3 tao na yon ay nagkuha ng tiga-3 tao din, okay, na unbeliever, at pagkatapos, everyday, nag-meet po sila to pray dun sa 3 taong yun. So, tama nga naman kasi 3, prayer of 3. Okay? Yun nga lang po ang nangyari. Dapat po ito ay effort ng church. Effort ng leader mismo ng church. Okay? So, kung ito po ang pastor, okay? So, meron po siyang tinatawag na unang cell group. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sa ngayon po, ang hinahawakan nating open cell ay merong 3, meron pong 4. Okay po yun. Yan po yung kalagayan natin sa ngayon. Okay? Ngayon, ang totoong pag-apply po ng Prayer of 3, sa isang simbahan nagsisimula pa lamang na pioneering, okay? Kung kayo po ay 4 pa lang halimbawa, ito pa lang po yun. Pwede po kayong, ito lang muna ang mag-Prayer of 3. Pastor, paano po kung ang aming church ay marami na kaming miyembro, pero ngayon pa lang kami magsisimula? At ako, ang hawak ko pa lang ay 5 pa lamang o 3 doon sa buong simbahan po namin. Pwede na ba kaming mag-prayer of 3? Malinaw po ba yung tanong, mga kapatid? Okay, pwede na po bang mag-prayer of 3? Now, mga kapatid, ang gagawin po natin ganito, pwede na po tayong mag-prayer of 3, okay? Para po itong grupo natin na ito, kasi may church na po tayo, di ba? Hindi po pioneering ang pinag-uusapan natin. Existing na po ang church dahil nagsisimula. Magpe-prayer of 3 po tayo upang ang bawat isa po sa kanila magkaroon ng akay na kaluluwa. Okay? So ngayon, ito po ay dapat nagsimula sa pastor. Effort po ito ng pastor. Now, ang tanong, hanggang kailan ito mabubuo? Hanggang kailan? Kasi open cell pa lang eh. Okay? Ngayon, basta po, ang gawin po natin dito, patatagin muna natin sila. Teka ho, medyo medyo mabilis. Okay? So, okay, ganito po. Meron po kayong tiga-tiga o 4 na cell group. Now, dahil tayo po ngayon ay nag-meet makakahanggang ngayon pong November, ay meron pa po tayong ilang weeks, 4. Di ba? Doon sa 4 ho na yun, ituloy lang po natin yung life experience. Yung unang cell na ginawa nyo last week ay ang tawag doon initial para maranasan nyo lang ho na makapag-open. Meron ho ba dito nag-topic na agad kayo sa cell group ninyo? Wala pa. Meron naman ho dito, nagkwentuhan lang muna. Okay. So, yun, opo. So, ginamit niyo po yung 4 question. Okay, ginamit niyo po yun. So, okay din po yun. Okay? Now, agad-agad i-a-apply. Hindi pa po. Hindi niyo pa po ito i-a-apply agad-agad. Okay? Now, ano muna? Sabihin natin pong hanggang November. Ipalanas po natin ngayon, doon sa existing nyo ngayon, yung tinatawag nating cell life. Relationship, okay? Yung 4 question. Now, ang goal nyo po, ipanalangin din natin na yung ilang mga leaders po natin ay makasama. Pero, yung existing nyo po, kailangan makapag-build kayo ng tinatawag na atmosphere. Anong klaseng atmosphere? Yung nararanasan po natin dito. Okay po yan, mga kapatid? Yung nagkakatawanan na, nagkakasharing, meron pa nga akong nakita, may mga cell group pa lamang natin dito, umiiyak na. Okay? Kasi nga, nakakapag-open up na sila. So ngayon, kapag may atmosphere na po yan, naniniwala ako mararamdaman na po yan sa loob ng church. Okay? At meron na pong sasamang ilan. Okay? Now, halimbawa po, hanggang November, regular na po ang ating cell. Okay? Nagkakaroon po tayo ng tinatawag na tinuturuan natin silang magkaroon ng devotion. Sa paanong paraan natin tuturuan mag-devotion, mga kapatid? Sa pamamagitan po ng ating example. So, yung ating pong devotion, yun po ang i-share din natin sa kanila. Okay? Now, kasi po, ang pag-handle po ng cell group ay hindi po by lesson, kundi by example. So, yung ating pong devotion, yun po ang i-share po natin sa kanila. Okay, so ganun po yun. Now, Pastor, okay. Weekly, nag-meet na po kami.
Natuturuan ko na po silang mag-devotion. At katapos po nun, siyempre nakakapagsama na kami. Okay? Pag sinabi nating open cell, kung sino yung mga interesado na pwede nang sumama sa loob ng church natin. Ngayon, ano ang pwedeng maging hudyat? Ano ang pwedeng maging hudyat para i-apply na natin ang prayer of three? Kasi pag-uusapan po natin ngayon ang prayer of three. Isa po sa pwedeng maging hudyat na yung prayer of three, at least po mga kapatid, ito pong mga kasama natin na ito ay nagde-devotion na ho sila. Kasi ho ito, mga Christian na po ito eh. Sa Christian po tayo magsisimula. Bakit po mga kapatid? Kasi ang tunay na passion for people, tulad nung napag-usapan natin nung nakaraang linggo, saan po manggagaling? Sa ating devotion. Naalala niyo po yung bundok, the mountain, Mount Sinai, ano pa po yung Mount Hermon? Okay? Doon lang natin magagawa yung tunay na sacrifice. So tayo po, yung devotion natin na ginagawa, yun po ang magiging kaibahan na makikita nila sa atin. At kapag naturuan po natin silang mag-devotion, and then, magugulat po tayo, mauuhaw na po sa kaluluwa yan. Okay? Now, tingnan po natin kung paano i-apply ang prayer of three. Now, eto pa po, siguro panggiting ko na rin. Yung mga errors ng pag-apply ng prayer of three. Okay? Number 1, hindi pastor ang nagsimula. Okay. Pangalawa ho, cell leader, pero hindi konektado sa cell group ni pastor. Nag-get niyo po yun mga kapatid? Tulad po ng panggiting ko rin ho, bakit delikado na magkaroon ng prayer of three ang isang cell leader, tapos meron siyang cell group dito. Pero ito, hindi naman umaattend ng cell group ni pastor. Pero si pastor, may mga cell group siya sa ilalim ng church niya na hindi naman umaattend ng cell group niya. Lumalabas po mga kapatid na magkakaroon sila ng sariling mundo. Kasi po ang DNA dapat galing po mismo sa pastor. Paano yung pastor? Meron po kaming existing na mga cell leader. Okay? Tapos, ako nagsisimula ng cell group, hindi sila kasama. So, ang gawin po natin, dapat po ba itong isara? Hindi po. Ang dapat pong gawin, kunin ang cell leader at ipadama ang pag-ibig ng pastor sa kanya. Sa loob ng kanyang cell group ng pastor. Okay po mga kapatid? Tapos po, so, i-connect po yan. So, mali po yun. Okay? Nag-prayer of three sila, dumadami ng dumadami. Okay, so mali po yun. Ano pa? Na ang prayer of three ay isang kaisipan na nadinig ko at pwede ko palang gawin yun. Mga kapatid, hindi lang po hearsay ang prayer of three. Kasi po, napakagaling pakinggan eh. Prayer of three, tatatlo. Ganun pala. Hindi po. Kasi ito po ay bunga din naman ng pag-aaral. Kasi ang prayer of three ay nabuo dahil sa prinsipyo ng Bible. At ito po ang pag-uusapan natin. Medyo hirap po ako. No, eh. So, may po ba tayo? Ay, ito na po. Salamat po. Okay? What is prayer of three? What is prayer of three? Okay. The prayer of three is a simple tool for personal evangelism. So, personal evangelism pala yan. Okay, tama po yun. It combines intercessory prayer with direct personal evangelism. So, gusto ko pong i-note din po natin ito. Prayer of three is a simple tool for personal evangelism. So, ang word, personal evangelism. Number 2, it combines intercessory prayer. Okay?
So, ibig sabihin, yung intercessory prayer plus yung personal evangelism, pinagsama po yun. In the prayer of three, you and two prayer partners will agree in prayer for a selected group of lost. Now, sandali. Kasi may mababasa tayong ganitong klase ng manual. At lahat po ng manual, ganyan po. Hindi po, may mga lumabas po sa internet na ganito po ang nakalagay. Therefore, kung hindi po natin ito maiintindihan, baka ganito na agad ang gawin po natin. Now, ang context po nito, okay, ito po ang pastor, at ito pong isang member niya, okay, so kompleto na ang 12 ni pastor. Matatag na ang kanyang cell. Now, ito ngayon, itong network niya, ay meron na rin itong 12. Okay? So ngayon, ang gagawin itong cell leader na ito, gusto niyang tumatag sila para mabuo. Ito po yung sinasabi dito, yung you and two prayer partners. So tatlo yung magpe-pray. Kung nagsisimula pa lamang po ito, hindi po ito nakabatay sa atin. Kasi po tayo, hindi naman tayo mag-e-evangelism eh. Bilang mga pastor, ang gagawin po natin ay ilalagay po natin sa, ang tawag dito, lalagyan natin ng structure yung church po natin. Yung church po natin kasi may mga Christian na po yun eh. Mananampalataya na. So hindi po tayo mag-e-evangelize muna. Part po ng transition yon, hindi muna tayo mag-e-evangelize. Bakit po tayo mag-e-evangelize? Wala pa nga silang paglalagyan. Okay? Yun po yung pinaka-idea. Now, sabi dito, in the prayer of three, ito po yun. Kunyari ako ito, gusto ko nang magsimula ako. Meron ang hawak ang cell group ko palang napapatanggap ko sa Panginoon ay tatatlo. Okay? So, pwede ko silang tawagin para sa aking magiging network para mabuo yung aking 12. Okay? Para mabuo yung aking 12. Magpe-pray kami ngayon. Now, ito. We'll agree in prayer for a selected group of lost souls. In prayer, you will call out to God for their souls, bind the hand of the enemy, and release God's grace into the life of those you are trying to reach. So, yun pala ang pinakabuod ng mangyayari sa pagtitipon ng prayer of three. Ano yun? Number 1, you will call out to God for their souls, bind the hands of the enemy, and release God's grace. Okay? So, yun po yung pinaka-principle na nangyayari. Now, pagkatapos daw noong 1 month na nagtipon-tipon kayo, na ginawa niyo una, hiningi niyo yung kaluluwa sa Panginoon. Pangalawa, tinapik niyo yung kamay ng kaaway. Umalis ka dyan sa kamay ng mga pinagpe-pray ko. Alisin mo yung kamay mo. Di ba? Ang tawag doon, rebuking the hands of the enemy. And then, pagkatapos natin tawagin yung kaluluwa, alisin ang kamay ng kaaway, magre-release na po tayo ng blessing. Sa church po namin, this coming Saturday, ito na po, magre-release na po kami. Aarestuhin na po namin ang lahat ng gawa ng kaaway, at pagkatapos, magde-declare na po kami ng victory na lahat ng iyon ay tatanggap sa Panginoon. Okay? So, 1 month po yun. Then, pag after 1 month, sa mapansin nyo mga kapatid, hindi lang pray ng pray. Merong objective yun na tatlo. Then, you will make personal contact with the people you have targeted. You will be God's messenger, bringing the gospel of Jesus to these people. You will see new lives come to Jesus Christ. Okay, now, how does it work? Ang context po nito, para makita natin kung paano mangyayari na ang hindi mananampalataya ay makakakilala sa Lord. Prayer of 3. Now, ang context po natin ay Daniel chapter 9. Sige nga po, pwede nating sabayan. Daniel chapter 9. In Daniel chapter 9 and verse 3, nakalagay po dyan, sabi, so I turned to the Lord God and pleaded with Him in prayer and petition, in fasting and in sackcloth
and ashes. So, paano nag-work ang prayer of three? Ibig sabihin, nagpapakita tayo ng personal interest. Okay? Personal interest. Saan? Sa kaluluwa. So, look at the situation of each person you are trying to reach. So, habang pinagpe-pray daw natin sila, tinitingnan natin yung kalagayan nila o sino ba itong pinagpe-pray ko na ito. What things are binding them? Okay? Enslaving or destroying them. What spiritual forces are at work? Ano yung mga kadiliman na umiiral sa kanila? No? Pwede sa pamilya nila, mga, tawag dito? May addiction. Okay? So, carry the lost person in our heart. Number 2, confess the sins of other people as if they were your own. Confess the sins of other people as if they were your own. Okay? Ano ang ipinapakita nito? Yung concern natin. Okay? Daniel chapter 9 and verse 5, we have sinned and done wrong. We have been wicked and have rebelled. We have turned away from your commands and lost. So makikita natin dito yung principle na maging yung kanilang ginagawa, tayo nalulungkot. Lord, patawarin mo kami. Okay? So ganun yung nangyayaring pananalangin. Hindi lang basta ito, Lord, maligtas po si Juan. Lord, tulungan mo po kami na makapag-share kami sa kanya ng magandang topic. And then, seek God's mercy. Daniel chapter 9 verse 18. Daniel chapter 9 and verse 18. Give ear, O God, and hear. Open your eyes and see the desolation of the city that bears your name. We do not make request of you because we are righteous, but because of your great mercy. So anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Yung mga promises ng ating Panginoon, like in 1 Corinthians 10:5 and John 16:8, okay, anong ginagawa natin? Parang tayo yung lawyer na itong mga pinagpe-pray natin, talagang ipinagtatanggol natin sila. So, ganun yung prayer pagtitipon. Yun yung mga atmosphere na nangyayari. Okay? At pagkatapos nun, after 30 days na ganun ang ginagawa natin, each person should contacted and God's love shared. The gospel should be shared in relationship manner, and you may wish to invite them in the church or cell group or special event. Okay. Now, ang prayer of three po, this should be discussed with your cell leaders and a plan developed. So, ibig sabihin, hindi lang tayo basta nagse-cell group ay nagpe-prayer of three nang walang plano. Okay? Number 1 mistakes po ng cell leader sa buong mundo. Nag-ooperate ang cell leader without goals. Number 1 mistake po yan sa buong mundo. Okay? Nag-ooperate siya ng walang goal. So, ang prayer of three dapat po ay nakapaloob ito sa goal. Now, ang prayer of three po, meron tayong tinatawag na, so isulat ko po yung progression. Okay? Pwedeng sabihin natin dito 1 month, pastor's preparation. Ano po ang pastor's preparation? Kasi ang mangyayari, kadalasan, kapag nakakuha na po tayo ng manual, ang ginagawa po natin, dinidirekta na po natin sa church. Parang drawing po ng sasakyan. Okay, maglalabas po tayo ng bagong Toyota car model 2012. Gumawa ako ng drawing ngayon. Paggawa ko ng drawing, diniretso ko agad doon sa factory. O gumawa kayo ng 500 ganito. Pwede ho ba yun? Pero kadalasan, ganun ang nangyayari. Pag nakakuha na po tayo ng manual ng prayer of three, gawa na. Sige, prayer 3 na tayo. Okay, now, anong klaseng preparation ang dapat mangyari? Dapat ang pastor, inaaral niyang mabuti ang manual, nagkakaroon sa'yo ng research, alamin niyang mabuti kung paano ginagawa ang prayer of three.
Okay? Pwede tayong magtanong sa mga gumawa na nito. Anong tawag dito? Observe. Okay? Hindi po tayo basta-basta nung nagtanong ka, ito ba gagawin namin? Sige, susundin namin. Meron din po tayong personal research. Sa amin mga kapatid, first time po namin pumasok ngayon sa prayer of three na tama. Okay ho? Kasi marami na kami naging prayer of three, hindi po naging successful. Okay? So, ngayon, bakit po sinabing tama? Kasi ako po muna nagkaroon talaga ako ng July, then August, hanggang sa bahagi po na umakyat din ako ng bundok. Talagang nag-prepare po muna ako mga kapatid. Actually nga ako, nag-pray encounter uli ako ng sarili ko Talagang sabi ko, Lord, sisimulan ko ulit. Binasa ko po ng buo yung pray encounter. Grabe mag-isa po ako doon sa prayer mountain, doon sa prayer cell. Umiiyak po ako. Sabi ko, ako na nagtuturo ng pray encounter, tas ako mini-ministera ng Lord. So, personal preparation, and then, alam niyo po, ang manual, ay nabasa ko po ito ng 7 times. Pwera pa po yung dinidiscuss ko ito sa mga leaders po sa church, yung mga kasama namin. Now, pagkatapos po niya, another 1 month, pastor, and leaders. Okay? Or yung tinatawag nating team. Ito po yung mga pamamaraan natin. So, hindi lang po tayo apply ng apply, porque may manual po tayo. And then, pagkatapos po niyan, okay, nagkaroon po kami ng tinatawag na week of, actually, wala kaming naging pangalan dito, pero tinawag na lang namin week of fire. Okay? Ibig sabihin po ng week of fire, lahat po ako at itong mga leaders ngayon, nagsama-sama ho kami para enlisting ng mga names. Okay? Yung mga pangalan po na tigat-tigatlo, inililista po namin yan. 1, 2, and 3. So pagkatapos po namin i-enlist ito ngayon, so hawak na po namin yung mga pangalan, inilista na po namin to, sinulat na namin sa mga kartolina, pinost na po namin sa opisina. So nakadikit na po yan ngayon. Now, bago po nangyari yun, nagkaroon kami ng tinatawag na preparation week. Sa preparation week, mga kapatid, pinag-usapan po namin, number 1, ang preparation week ay isang parang gawain po yan. Okay? O parang service. Pwedeng parang midweek, parang ganun ang itsura niya para makita po natin. Na ano ang ginagawa? Pinag-uusapan kung ano yung mangyayari. Ano yung kabuuan. So, ang lesson po niyan ay letting God cry through us. Letting God cry through us. At ang verse po na ginamit dyan ay Ezekiel chapter 37. Kung maaalala niyo po, ang kwento ng Ezekiel chapter 37 ay nung tinawag ng Panginoon si Prophet Ezekiel at dinala siya doon sa isang lugar na ano yun? Maraming kalansay. Then nasabi ng Panginoon sa kanya, Ezekiel, pwede pa bang mabuhay itong mga kalansay na ito? Anong ibig sabihin mga kapatid? Yung church, yung mga leaders na magpe-pray, ine-encourage mo sila or minomotivate mo sila na yung mga kapitbahay natin, pwede pa bang maging Kristiyano yan? Okay? So, ito po ang pinag-uusapan dyan sa preparation week. Pangalawa po na pinag-uusapan dyan, why persevering faith is so important.
So bakit po pag-uusapan ito mga kapatid? Why persevering faith is so important? Dito po, ang pupuntuhan po natin dito, kasi if we don't really believe God will answer our prayers, okay, kung talagang hindi po tayo naniniwala, we will not pray with any kind of consistency and diligence. Naniniwala po kayo mga kapatid? Kapag yung prayer po natin, hindi kasama yung pananampalataya, yung parang hanggang bibig lang yung prayer, Lord, kailangan po nilang maligtas. Kasi Kristiyano tayo, actually, kung minsan, yung panalangin nating maligtas sila, in reality, ang gusto lang natin, makasama natin sila sa loob ng church. Parang ganun lang eh. Ngayon, kung ang ating daw pananalangin ay merong persevering faith, halatang-halata na ang church po natin ay merong tinatawag na consistency and diligence. So, ibig sabihin, hindi po tayo magpe-prayer of 3 na hindi mahahalata ang persevering, ang consistency and diligence. Last Saturday po ay wala ako sa church. Wala po ako sa office. Yun po yung prayer of 3 namin. No? Actually, last po dapat yun eh. Last. Alam niyo po nangyari, meron pong mga cell leader na hindi po nakapunta. Pero, yung mga nandoon po, ang sabi nila, nagpatuloy po sila ng pananalangin. Kahit konti lang po sila, pero sabi nila, nag-pray pa rin sila na nag-pray. Meron nga, nagising daw, nag-alarm ng alas 5, nagising 6:30. Nagising 6:30. Eto na ngayon. Pero kahit 6:30 na, alam niyo ang nangyari, humabol pa rin. Nagpunta pa rin. At natutuwa po ako kasi meron pong bagong report, bagong testimony ho, no? Kagabi. Yung kanya pong ipinagpe-pray na kaluluwa na 3, no? 3. Yung 2 po doon, nagulat siya nung linggo, sinundo siya. Hoy, 9:30 na, di ba magsisimba ka? Kasama ko eh. Sabi sa kanya. Yes, tawa na kami ng tawa ng kagabi. Yun po isa sa kabatch niyo po yun, nung encounter. Yung isang kabataan mo na nag-testimony, yung sinaganap yung kanyang buhay. Tuwan-tuwa po siya, yung kanyang prayer of rest, sinundo siya. Ngayon, yung kanya pong ipinagpe-pray na yun, nakausap ko. Kasi nung patay, ano ba ito, piyesta nung patay, nakita ko naglalakad, umating kasi nung linggo. Sabi ko, kamusta na? Saan pupunta? Saan po? Sa cemetery, doon sa kabilang baryo. Ganun to. Kamusta nga pala yung nung linggo? Kamusta pala yung naranasan mo? Sabi niya, Pastor, yung ang kasama ko doon, talagang pinipilit ko siya. Alam ko ba, Pastor? Parang ramdam ko marami akong gustong isamang kabataan sa church. Yun po yung sabi niya. Bakit ko po sinasabi mga kapatid? Kasi po, naintindihan ko na eh. Ano ba ang prayer of 3? Kalaki pala dyan yung persevering faith, hindi lang pala siya isang kaisipan na, gano'n pala. Kaming 3, magpe-pray lang kami ng tiga-tigatlo. Prayer 3 na kami. Amen. Minsan parang ganun lang kadali. Pero alam niyo po, nakita ko po nung binasa ko ng 7 beses, plus sinishare ko po talaga ito sa kahit sino. Alam niyo po yung leader ko, binabahay-bahay ko po yun. Hindi ako papayag na hindi ko na one-on-one sa kanila yung manual. At talagang sinishare ko yun kahit gabi. So, ngayon po, dito din po lumalim ang aking passion talaga sa kaluluwang lalo. Okay? So, number 3 na pinag-uusapan, God can turn our weakness into strength. Okay? God can turn our weakness into strength. Ano ang ibig sabihin nito mga kapatid? Dito po sa bahaging ito, pinag-uusapan po dyan si Abraham. Okay? Basahin ko lang po ito.
One of our favorite stories in the Bible is that of Abraham and Sarah, believing God's promise for a son. What most people didn't realize, however, is that they didn't always walk in faith during 25 years. Anong ibig sabihin? Simula nung ipinangako sa kanila yung anak, okay? 25 years, hindi po consistent yung kanilang paglakad ng may pananalig. Ano po ang naging resulta? Ano naging resulta? Ano ang katunayan? Ano yung katunayan ng disobedience? May kwento, may nangyari. Pinanganak si Ismael. Si Hagar. Kasi nga, nagmamadali. Now, tingnan niyo po, no? Pagkatapos po, nung time na nagbuntis na po ngayon si Sarah, alam niyo po, within 3 months, ano po nangyari? Naging kakaiba po ang pananampalataya ni Abraham. Naging kakaiba. So, ibig sabihin, anong pinapakita po noon? Ang church po namin, na ipinagkatiwala ng Panginoon ay, sabihin po natin, independent. And then, marami po kami mga pinagdaanan na nananampalataya sa Panginoon, sa church rent, everything, no? Yung sa mga papel, mga legalities. Marami po na hanggang ngayon may mga problema pa rin kami dahil una, hindi ako masyadong aware talaga sa halimbawa. Yung may ina-update pa pala yung mga sect registration na yan. Yearly po ba yan? Yearly? Di ba kami? 5 years, no? 5 years nang wala dapat pala binabago yun. So, ang dami po mga kapatid na mga ganung bagay. Bukod pa po yun, siyempre, sabi ko, paano yan? 80% sa church ay mga new believer. Hindi pa talaga ganun giver yan. Talagang halos inaalagaan pa, pinapadaan mo pa sila doon sa process. Nung napag-aralan po namin ito, sabi namin, sige, tingnan na natin ang lahat ng kahinaan at kakulangan ng simbahan. Pero, dahil papasok tayo sa prayer of 3, God can turn our weakness into strength. Mga kapatid, ano ang tawag dito? Anong tawag doon? Yung parang binrainwash mo. Pero hindi naman binrainwash Tinaniman mo ng katotohanan na ang salita ng Diyos ay totoo, na kapag nanalangin tayo sa mga para sa hindi mananampalataya, wow, may mangyayari. Lahat ng kahinaan nyo, magugulat kayo, magiging kalakasan. So, ito po yung katotohanan mga kapatid. So, nakikita po natin, preparation week. Hindi po basta susugod agad. Paano kung halimbawa, 3 lang kami nag-pray? Magagaganito pa ba kami? Kayong dalawa makinig ko. Lecture. Dadalawa lang na. Di ba? Parang medyo mahirap. Okay? So ngayon, pagkatapos po nito mga kapatid, okay? So gusto ko pong makita natin yung sunod-sunod. Nakakailang buwan na po kaya tayo mga kapatid? 1 buwan? 2 buwan? Ipalagay na natin ito 3 buwan. Halimbawa, medyo matagal pa rin, Pastor. Alam niyo po, nitong nakaraang sem break, marami pong nagsasabi sa akin, Pastor, meron kaming encounter. Pastor, mag-encounter ka rin. Sayang ang pagkakataon kasi sem break. At saka, anong tawag dito? Yung mahal na araw tawag doon? Yung undas. Walang pasok ang mga tao. Ito yung mga panahon na pwede kayong mag-encounter. Alam niyo ho, muntik nang lumigwak, muntik nang tumagilid po itong goal namin. Alam niyo po nangyari? Sabi ko, sige, pwede, sayang Isipin ko kung paano maya-adjust. Baka pwede. Pero alam niyo mga kapatid, laging igiligid sa akin at sabi ng isa kong kasama, Pastor, may goal po tayo. Huwag po tayong mainit. Kaya kahit mag-encounter tayo ng hindi sempre, basta nakasunod po tayo sa goal natin, nananalangin po tayo, may resultang mangyayari. Okay po?
So, ibig sabihin, hindi ako nagpaakay sa loob po ng 3 buwan na ito. Diyan po, nasa gitna po niyan yung tinatawag na cell break. Sabi namin, kung mag-encounter kami, pwede kami mag-akay na lang ng tao. O tawagin mo, pasama mo sa encounter yan, doon na lang baguhin. Doon na lang ipasok sa cell group pag naka-encounter na. Di ba pwede yung gano'n? Pero hindi. So, ibig sabihin, napakalinaw mga kapatid na kailangan may goal. So, yung mga cell leader po, mga kapatid, minomotivate ko po sila sa loob ng goal. Okay? So, yun po yung sukatan. Now, so, palagay ng 3 months. Okay, papasok tayo ngayon sa 1 month. Okay? 1 month of P3. Okay. First week. Sa first week po, mga kapatid, ang pinag-uusapan natin dito ay faith and grace. And God's saving grace. Okay. Faith and God's saving grace. Una, dito sa week 1, okay, ito po yung nangyari sa amin. Pagkatapos po namin mag-pray, mag-preparation, kasama pang mga leader, magkaroon ng enlisting, nagkaroon po kami ng tinatawag na parang orientation na, preaching na po ito, motivation. Mahirap pong magpatuloy ang gawain kapag hindi po motivated ang tao. Iba po yung nagpapatuloy po sila kasi obligado. Iba po yung nagpapatuloy kasi motivado po sila. Okay? So ito po ang purpose nito. Motivation. Okay? Now, nung na-motivate na po sila, pagdating po ng unang first week, Sabado, alas 5 ng umaga, alam niyo, excited yung lalo mga kabataan. Yung iba ho, doon na natulog sa office. Kaya ang nangyari ako, doon ako sa labas natulog. No, talagang sila, mga nakahalera po sila doon. At gabi na, nagkakantahan pa sila. Unang gabi, lesson. Grabe ho, sa sobrang saya. Nakakatulog kami alas 2, gumising alas 5. Sakit mo pala sa ulo ng gano'n. Pero yung excitement kasi nandun eh. Malinaw na excited na maraming maliligtas. At nakasulat yung mga pangalan. Okay? Ganito po nangyari ngayon. Pagdating namin doon, worship. Alam nyo nga, alas 4, Muslim umaawit na. Kasi may mosque doon malapit sa amin. Alas 4, alam ko may mga ganun na nadidinig ko na. Sabi ko, kami naman, alas 5 naman. Pagdating ng alas 5, to the ends of the earth, for you alone are the Son of God, and all the world will see that you are God. Yun po yung kinakanta na namin, tuloy-tuloy na ho kami. Tapos, pagkatapos po ng worship po namin, ilan po sa inyo nakapasya na sa prayer works sa Pampanga. Okay? Kila Pastor Anthony Martinez. Alam niyo po, pinag-pray din po namin yung atmosphere po na yon. Lord, hindi namin gagayahin yung prayer of 3. Pero hinihiling po namin, Panginoon, na yung atmosphere ang gawin mo sa amin, Lord. Alam niyo, pray ho kami. Talagang kahit kami-kami lang po nandun sa opisina, ay grabe po yung worship, yung prayer po namin. Alam, may pray in tongues, may umaawit, may sumisigaw, may iyak ng iyak. Alam niyo po mga kapatid, so pag after po ng awit namin, 30 minutes, pinag-usapan po namin itong pray, faith and God's saving grace. Lahat po kami, meron po kaming hawak na manual. So, ito po ang week 1. Hawak po namin yung week 1. Ito po yung nakapaloob. Na una, ipinaliwanag that faith is of the heart. Okay? Faith. Ano ang ibig sabihin? No? It is not of the mind. It is not positive thinking. Ang pananampalataya ay sa puso, hindi sa isip. Hindi rin ito yung pagkukonvinsi mo o yung pagpapositive thinking. It is possible to convince ourselves of something mentally and allow no thoughts of doubts to enter our minds without being through biblical faith.
Biblical faith is of the heart, not of the mind. Okay? Mark 11:23, I tell you the truth, if anyone says to this mountain, go, throw yourself into the sea, and does not doubt in his mind. Amen? Oh. Heart po ang sabi. Yung hindi ka mag-aalinlangan sa iyong puso. Pero actually, ang totoo, ang alinlangan ba nasa? Di ba nasa? Isip. Pero dito, ipinagdidiinan po nating mabuti na ang pananampalataya, it is your greatest desire for soul. Yung passion. So ano nangyayari? Umaga pa lang, first lesson, ipinatatatag na natin ang pananampalataya nila. Na ano yung pananampalataya? It is not believing. It is the heart, the issue of the heart. So ano mangyayari ngayon? Pastor. Paano natin ma-reconcile that faith comes through hearing? When you hear it, it's sent to the mind. Yes. The brain. Yes. Okay. Faith comes by hearing, and hearing the Word of God. Now, kapag ang Word of God na natinig po natin ay hindi po napunta sa puso, mananatili lamang po yung informasyon. Okay po? So, kaya nga, faith is of the heart. Okay po? So, ibig sabihin, ang pananampalataya, saan galing yan? Kaya nga, naalala ko, di ba sabi sa atin ni Pastor Joseph Sabarte, naalala ko nung ako'y estudyante sa UFCTC. Faith comes by hearing yung rematos Christos. Di ba? Hindi yung logos. Hindi logos, kundi yung rematos. Ibig sabihin, yung rema niya mismo. Okay? Pag iyon ang naunawaan natin, yung gusto niyang sabihin, hindi yung informasyon. Okay? So, meron pa, Romans 10:10. Tingnan niyo po. For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you confess and are saved. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin, sa pamagitan din daw ng puso. Ngayon, pinatatatag po natin dito yung pananampalataya. Now, gusto ko pong ipakita yung nangyari in first week. Okay? Pangalawa, i-advance ko lang po yung ano nito, no? Faith is the assurance. Okay? Faith is the assurance. And then, faith simply needs to grow. And lastly, D, faith grows by a revelation Okay. Magmula po dito mga kapatid, meron po akong tanong sa inyo, no? Para kung mahahalata po ninyo. Magmula pa lamang po ba dito, meron na po ba tayong pwedeng ipanalangin? Okay? Ano po yung unang pwede nating ipanalangin? Kunyari, tayo po yung nagtitipon ngayon. Faith is of the heart. Alam niyo po, ang unang ginawa po namin, ipinag-pray po namin ito, Lord, turuan mo kami ng tunay na pananampalataya. Kasi kung sa isip lang, pwede kaming madaya. Okay? Alam niyo naman ngayon, sa galing ng tao, sa galing mang kumbinse, talagang makakabili ka ng kahit ano man, basta merong buy one, take one na tabo. No, kahit tabo lang, talagang bibilin mo. Maraming taong magaling mang kumbinse. Diba? So dito, sabi namin, Lord, hindi dahil alam namin, kundi dahil nananampalataya kami, kaya may mariligtas sa pinagpe-pray po namin. So dito po yun. Then pangalawa, faith is the assurance. Dito sinasabi namin, Panginoon, yung pangalan na yan, si Marvin, yung pangalan na si Mario, yung pangalan na yan, si Benny, lahat ng yan, maliligtas na dahil may pananampalataya kami.
Alam niyo po yung binabanggit namin yung mga, therefore, ang content ng prayer namin sa bawat pangalan nakapaloob dito. And then isa pa, Panginoon, naniniwala kami na yung mga kaluluwa na ito maliligtas kasi pinapalaki niyo ang aming pananampalataya. At dahil sinabi mo sa iyong salita, Panginoon. Okay? Ngayon, dyan din po sa week 1, may tinatawag tayong 10 signposts. Okay? Pag sinabing 10 signposts, ipinaliwanag po dyan yung mga 10 palatandaan na siguradong maliligtas ang tao. Ibig sabihin, sa week 1 pa lamang, mga kapatid, sigurado na. Kung may pag-aalinlangan pa ibang, ano kaya, totoo kaya may maliligtas? Okay? Sa week 1, talagang lahat ng uri ng pag-aalinlangan, babasagin, wawasakin, titibagin. Yun po ang nangyayari sa week 1. So, hindi lamang po nagtipon-tipon para, pag-pray natin, Lord, maligtas po itong taong ito. Hindi po, may content po ang pananalangin. Okay? So, yun po yung naranasan namin. Number 1, God wants all to be saved. Yun po yung unang signpost. God wants all to be saved. Ang verse, 2 Peter 3:9. Okay? Ang unang signpost, God wants all to be saved. 2 Peter 3:9. Ngayon po mga kapatid, habang dinidiscuss ko po ito, ano po nangyayari? Ang ibig sabihin mga kapatid, nauunawaan po natin na kapag tayo ay magsisimula ng prayer of 3, naiintindihan na po natin kung ano yung mga objective ng week 1, week 2, and week 3. Okay? Now, 2 Peter 3:9, sabi dito, the Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Siguradong ligtas na. Bakit? Kalooban pala ng Panginoon lahat. Okay? Should come to repentance. Number 2, God is able to save. Hindi sayang yung gagawin nating pananalangin. Bakit? Kasi ang Diyos kaya niyang magligtas. Pero mo kakausapin natin yung Diyos na may kakayanang magligtas. Amen? So, dito po, sa week 1, yan po yung pinatatatag. God is able to save. Isaiah 59:1. Isaiah 59:1. And then number 3, salvation is His to give. Salvation is His to give. Psalms chapter 3 verse 8, salvation belongs to the Lord. Your blessing is upon your people. Okay? Salvation belongs to the Lord. Psalms 3:8. Okay. Next. Tingnan niyo po. His very name is Savior. His very name is Savior. So, ibig sabihin, kung talagang walang dahilan para hindi maligtas yung mga ipagpe-pray natin, ang pangalan mismo ng ating Panginoon ay Savior. Matthew chapter 1, verse 21, she will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. So ito po yung mga signposts, mga kapatid. Then next, God's passion to save. Yung passion ng ating Panginoon na talagang magligtas. John chapter 4 and verse 32. John chapter 4 and verse 32, but He said to them, I have food to eat that you know nothing about. Okay? Anong tinutukoy niya dito, mga kaluluwa? Next, He was willing to become human to save us. He was willing to become human to save us. Ang verse, 1 Timothy 2:5. He was willing to become human to save us. Okay? 1 Timothy chapter 2 and verse 5. Then, He was willing to die to save us. He was willing to die to
to save us. Matthew chapter 26 and verse 53. Now, yan pong mga verses na yan, mga kapatid, ipinapakita po na talagang siguradong hindi masasayang yung pananalangin. Pang-ilan na po yan? 7. Then, God desires to show mercy. God desires to show mercy. Genesis 18:32. Genesis 18:32. 8. Jesus came to seek and save the lost. Jesus came to seek and save the lost. Luke 19:10. Luke 19:10. And lastly, salvation is the theme of the Bible. Salvation is the theme of the Bible. Romans 5:8. Okay po? So, dahil naibigay ko na po yan, isusunod ko na lang po ito. Then, first week, second week, third week, and fourth week. Now, anong ibig sabihin po mga kapatid? Okay? Hindi ko na po iisa-isahin ito. At least, ipinakita ko po sa atin ano yung unang mangyayari sa first week. So, sa second week, mga kapatid, may mga title na lang po, Removing. Now, kung gusto niyo pong mag-request po ng ng manual po mga kapatid, pwede po tayo next week. Okay, next week po. Removing the veil. So dito, makikita natin mga kapatid, dito pinatatag ang faith. So dito, tatakbo mga kapatid. Pag-aaralan po dito, anong klase yung mga veil. Kaya po hindi maligtas-ligtas yung mga pinagpe-pray po natin, alam nyo, dahil merong nakatakip. So ang mangyayari, lahat ng mga alam nating black, nagbablock sa kanila, pride, number 1 yan. Talagang, anong tawag to? Parang warfare. Ganun ang gagawin dito mga kapatid, removing the veil. And then sa week number 3 naman, okay, Revelation. Back with the fire. With the fire power of prayer. And then sa fourth week, eto na po, assaulting strongholds. Parang ko-cornerin na po namin, wala na siyang magagawa. Kumbaga po doon sa Jericho, ito na po yung ikapito. Sisigaw na kaming lahat. No? At magugulat kami, baka mamaya yung mga pinagpe-pray namin, nagmamarcha na papunta ng church. Amen? No? Sabihin, ganun. Bakit? Kasi nabuo na yung pananampalataya. Alam nyo, habang tumatagal, hindi lang po kami nagpe-pray. Habang tumatagal, ano po nangyayari? Tumataas ng tumataas yung aming pananampalataya na maliligtas ang mga tao. At bilang katunayan, mga kapatid, alam niyo po, nasa prayer of 3 pa lamang po kami. Wala pa kaming intentional na pumunta dun sa tao. Alam niyo, may mga nagpupunta na sa church. At meron nga pong isa, ano ba yung may nagkwento pa sa akin? Okay, strongholds of mind and heart. Week 4. Week 4 ito. Assaulting the strongholds of mind and heart. Yung mga speculation o baka maligtas, talagang ano yun po yun. Now, pagkatapos po nito mga kapatid, fourth week. After ng fourth week, ang mangyayari po,
meron na kaming contact. So ang ginawa po namin ngayon, meron po kaming tinatawag na i-release na po namin yung ticket po namin na free admission. So lahat po ng pinag-pray po namin na pangalan, pupuntahan po yun. Either pwedeng text lang muna, pwedeng isang mangkok na sinigang, no? Kahit ano lang, basta wala mo ng kuwano, haray, kamusta na? Ganun lang. Okay? Then magugulat kami. Sila pa magsasabi, ang tagal na kitang iniintay. Sila pa pala nagpe-pray sa atin. Alam niyo, ganun po yung mga ina-expect namin ngayon. Kaya dadami na naman ang testimony. Alam niyo, linggo-linggo may mga testimony kahapon, yun po yung latest testimony. Yung linggo, ang sinundo pa yung nagpe-pray of 3. Sinundo siya nung pinagpe-pray niya. Alam niyo, nagkakatawanan po kami. So, ngayon, bakit po nagkakaganito mga kapatid? Sapagkat naniniwala tayo na ang pananalangin ay talagang nakapagpapakilos ng kamay ng Diyos. Amen? Kasi po sa panalangin, hindi po ito magic word. Ito na yung panahon na ang puso at puso ng Diyos ay nagtatagpo. Ngayon, kapag na-immobilize po natin, yung number 1 pa lamang ay ito sa preparation, yung persevering faith, yung diligence. Alam niyo po, ngayon sa church po, yun po yung na-develop sa amin, nakita ko. Hindi man po 100%, pero alam niyo, yung mga leaders, pag nag-uusap-usap po kami, ibang-iba ang atmosphere ng church. Because of the prayer na nangyayari. At meron na nga pong minsan nagpuri sa Panginoon, natuwa siya, sabi niya, ano pala yan, ay kwento ko na po dati, si D.S. Jan. Sabi niya, Pastor, nakakatuwa naman kasi marami akong nakita ng mga opisina ang nakadisplay sa kanila, mga certificate, pictures, yung mga napuntang bansa. Pero kakaiba pala, nakatutuwa na ang makitang nakatikit sa mga pader ay mga lost souls na pinagpe-pray. Napakaganda ikang pagmasdan ang mga pader na punong-puno ng mga lost souls at ipinapanalangin linggo-linggo. So, meron nga ako doon nagpunta eh. Uy, ba't yung pangalan ko nandyan? Pinagpe-pray ka namin ha? Ganun ba? So, purihin po ang Panginoon. Now, pagkatapos po nito, kukunik na po kami, nagpamigay na po kami, yung poster po, naka-ready na po iyon. At meron na po kami ngayong pinag-uusapan na kuwan. Ito po. So, this coming Sunday, magkakaroon na po ng para at least po nakikita, hindi ko lang po ina-announce kung ano yung nangyayari sa amin. Yung progression po, no? So, yung prayer, may training po kami sa linggo. Una, paano magpatanggap sa Panginoon? So, yung tinatawag na yung principle, paano magpatanggap. Pangalawa, yung effective ushering. Yung effective ushering, nakuha ko po ito doon sa idea nung sinabi sa akin ni Pastor Ray Season. Ano po yun? Yung passion, radical hospitality ba yun? Tama po, no? So, meron po kaming mga words. So, para matindi po, no? Para pag dumating yung harvest event po namin, talagang mga halos walang makalalabas na hindi ligtas sa loob ng church. Ganun po. So, nire-ready na po namin. And then, number 1, prayer of acceptance training. Number 2, effective ushering training. And number 3, database, yung attendance. So, yung visitor slip, yung mga in-charge sa attendance, ano yung mga word na gagamitin, nilagay na po namin dito. Pati po yung mga word, pag papracticing ko namin, kamusta ka? Welcome ha? Nakalagay na po dito, sunod-sunod na po. So lahat po kami, para kaming actual. So nakikita po natin mga kapatid, ang Prayer of 3 ay nasa loob po ng isang developed program. Hindi po ito isang manual na ina-apply lamang. Okay po mga kapatid? Okay, dahil po tayo ay may mga cell group na sinisimulan. Okay, so ganito po ang format natin. Okay, ng Prayer of 3. Meron po ba tayong tanong tungkol dito sa Prayer of 3 mga kapatid? Ang end niyan, may event. Yes.
Opo. Opo. Magkakaroon po ng banquet. Okay? Doon po sila ibabagsak. At doon sila tatanggap sa Panginoon. Pastor. Saan po papasok dito yung fasting? Yung fasting? Opo. Okay. Thank you very much. Okay. Mga kapatid, during this week, may mga naka-assign po na fasting sa bawat leader. Okay? Sa akin po, ang fasting ko ay linggo, pero na lang po nitong last Sunday, kasi po talagang bagsak po ang katawan ko nung last Sunday. Purihin po ang Panginoon, medyo pinasigla po ako agad ng Panginoon. Okay, isang gabi lang po ako nga nilagnat, kinabukasan po, pinasigla na ako ng Panginoon. Okay? So, napakagandang tanong po, Pastor. Yung fasting po. Depende. Depende po yun. Pwede pong mag-usap ang buong team. Every Monday, sunrise to sunset, pwede pong ganon. Okay? Pwede rin naman pong may toka-toka. Okay? Meron pa pong tanong? Okay. Tungkol po dito sa harvest event, mga kapatid, yung nakita ko po sa internet, kapraso lang po yung nakalagay doon. Kaya ako medyo nakakalito kung doon lang tayo titigil sa manual at hindi po sa mentoring. Baka po i-apply natin yung hindi natin mapansin yung kakaparegot na nakalagay doon. Kailangan with plan. Anong ibig sabihin ng with plan? Yung tanong po ni Pastor Leida, ano po ang saan po sila itutuloy ang lahat ng yan, yung mga pinag-pray sa harvest event. Okay? So, hindi pa na magpe-prayer of 3 nang hindi pa na-organize ang harvest event. So, dalawa po ang aming harvest event. November 13, puro kalalakihan po. November 20, puro kababaihan po yun. So, maglilingkod po ang mga babae at lalaki, depende po doon sa panahon. Okay? Pastor? Kung mga list na yung pinag-pray ay hindi nyo ba within those prayer Pray 1 month. hindi nyo ba try na i-invite church? Pwede rin po. Pwede rin po. Parang yung sa akin po, yung nangyari sa akin, yung pinagpe-pray ko nga pong 3. Yung isa, hindi ko naman alam po yung number niya, binigay sa akin yung number, nag-text, ito po yung number ko. Yung isa naman po, pumasyal sa akin, in-invite ko sa church, kumate naman ho. Yung isa naman, first week, may contact na rin ako, gusto ko lang ipag-pray, puntahan ko lang. After ipag-pray, sumama sa cell group, tumanggap agad sa Panginoon. So pwede naman po. Pero ang kumbaga, sugod portion, dito ho. Sugod! Kaya lahat kami, nasa sugod mode kami ngayon. Pastor Nori. Pastor, pwede nyo? Okay. Siguro po doon sa prayer of 3 natin, bawa may kanya tayong prayer of 3, no? Pag hindi po natin nakuha doon sa isang unang harvest event na sinet po natin, huwag naman natin hinduan kasi minsan po talaga sa 3 na pinag-pray mo, minsan nakuha mo 2. Malaki-laki porsyento na po yan, ano? Pero meron namang iba, hindi na namin, kamukha po ng church sa may amin, nag-set ng prayer of 3. Hindi alam ng pastor, nagkasakit yata yung pastor hindi may program, tuloy-tuloy. Siyempre, hindi siya na Aba, nasa po na linggo, nagulat ng pastor, akala niya na-post po ng 1 week. Di na lahat ng prayer of 3. Ang member po niya ay 180 people. Nung pumunta ko sa church, 210 ang laman. Sabi niya sa ng mga tao to, Pastor, nagkaisa na po kami mga leader, kung prayer of 3, dali lahat. Kaya nagulat po sila. Ibig sabihin, basta po sundan po natin din yung proseso tinuturo. Maganda po yung isa-isa natin. Plus, siguro po, huwag lang, pagka naman, iba kasi niya, hindi pa prayer 3, lapas ang buwan. Kaya kung nga-harvest na, uli na po natin, ganun po. Basta po natin titigilan sa pananalang kung meron pong naiwan doon sa unang pagka natin. So ang point po, huwag nating pipigilan ang pagkilos ng Panginoon. Kung meron na siyang ginagawa habang tayo nananalangin, hayaan lang po natin siyang mangyari. Okay, Pastor. Paglilinaw lang kasi hindi ko pa na-experience to eh. Pero nandun na ako sa mayroon ng cell group. Tapos patungo na rito.
So, itong nasa right side, ito yung preparation ng pastor. Tapos, dito sa second month, pastor and leader. Ito ba yung ile-lecture o itong preparation week? Ano ba ang gagawin dito? Sino ba mga kausap dito sa tatlo na ito? Ito po, Sa preparation week, ito po sa preparation. magme-meditate lang kami dito. Ito po. Sa kayo mga Ay, mga cell leaders, continuous na dinadala yung mga tao sa prayer. Pagkatapos, ito naman, ito yung huling buwan. Yung 1 month na ito. Last month. Itong mga ito rin, ayan, mga topic na yan, walang lecture dyan, hindi yan pag-uusapan, basta dyan lang nakapokus. Okay, ito po ang tanong ni Pastor Boy. Una, itong dalawang bahagi po ito, di ba? Ito yung more on preparation. Now, dito po sa bahaging ito, okay, dito po sa enlisting, ang itsura po nito, nagpamigay po kami ng papel sa kanila, pinauwi. Okay? Pinauwi po namin yan. Pagkatapos, pagdating dito, nagkita-kita, pinagsama-sama po lahat ng pangalan. Aha. Pagkatapos po nito, bago kami pumasok dito, week before ng month na ito, nagkaroon kami ng tinatawag na, ang itsura po nito ay para siyang isang, parang maliit na elders gate sa loob ng church. Parang conference na maliit. Sino po ang audience? Ang audience po, una, eto, yung primary cell ng church. Plus, sa church po namin, meron pong kasamang mga cell leader na nasa ilalim po nila na gustong mabuo ang kanilang cell. So, meron po kaming objective dito. Ang goal po namin, mga kapatid, at least, magkaroon po kami ng 10 matatag na cell group. 10. At meron din po kaming, wala naman kaming figure, at least, makapag-open kami ng new cell, yung mga wala pang cell na nasa process na. Okay? Pero, ang goal po namin, mga kapatid, is 10, malinaw na 10 cell group. Kasi po, ang advice po sa akin, nung isa po sa nagme-mentor sa akin, si Pastor Manny, ay, naalala niyo po yung sinabi niya sa ating model by model, yung model of 10, model of 25 cells, model of 100, okay? So, ang church po namin, yung 10, yun po ang gusto kong maging malinaw. Kailangan maging malinaw yung 10. Pag sinabing 10 malinaw, talagang pinadaan sa proseso. Kaya ako nakaplano na po yung church namin hanggang 2012. So yung mga training po namin this coming December, nagte-training na po kami ng mga magtuturo ng post-encounter. Nagre-ready na rin po ako uli, mga kapatid, sa SOL. So, iniayos na po namin. So, ano pong ibig sabihin? Ang audience po dito ay yung primary at yung mga cell leader. Okay, cell leader. Ngayon, dito po, ano naman ang nag-iitsura nito? Worship, actually 30 minutes worship po kami, tuloy-tuloy. Pagkatapos po nun, dinidiscuss ko lang po ito, siguro minsan nasa 20 minutes, gano'n, pinakamatagal. At pagkatapos nun, tuloy-tuloy prayer na uhuli kami. Hanggang sa matapos na ho yun. Kasi may sangkap na ang mga pananalangin namin sa mga kaluluwa. So lahat po kami, nakaharap po kami dun sa pangalan. Ngayon po, may mga pagkakataon na yung wala doon sa amin, paano sino magpe-pray doon sa kanya? Ina-assign po namin yun. Okay? So, ganun po ang nangyayari dito. Meron lang maliit na lecture na nangyayari. Conference. Okay po, at sasamahan pa rin namin kayo, patuloy ho sa pagsisimula natin
Basta ito po ang unang assignment po natin. Yung sinimulan niyo pong cell group, this week, gawin po natin. Okay po yan mga kapatid? Mag-cell po ulit tayo at tatawag po tayo ng testimony kung ano po yung nangyari sa atin. Now, bago po tayo umuwi ngayon, simula po kanina hanggang ngayon, magkaroon po tayo ngayon ng ano po yung testimony. Okay?